Intramuros ang tawag sa lungsod na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi na nasa mismong kinalalagyan ng kuta ni Raja Sulaiman sa may bunganga ng Ilog Pasig noong 1571. Ang Intramuros o sa loob ng mga pader ang kinikilalang sentro ng pamahalaan, ekonomiya, relihiyon at edukasyon noong panahon ng Espanyol. Matatagpuan sa 60 ektarya ng saklaw nito ang mga pangunahing simbahan, kumbento, eskwelahan at gusaling pampamahalaan ng mga kolonisador. Pawang mga Espanyol lamang ang maaaring manirahan sa loob ng nasabing lungsod. Sa matagal na panahon, ang Intramuros ang tinatawag na Maynila. Maligayang pagbabalik sa aking channel mga kabeheros, at sa video ito ay ililibot ko kayo sa loob ng Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay isang mahalagang lugar hindi lang dito sa Intramuros kundi sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Pero teka muna, bago makapasok sa Fort Santiago ay kailangan nyo munang bumili ng ticket na nagkakahalaga na 70 pesos. Mura na para malibot ang kabuuan ng makasaysayang lugar. Ang orihinal na pangalan ng Fort Santiago ay Fuerza Santiago, isang tanggulang muog na sinimulang itayo noong 1590 at natapos noong 1739 sa dating lugar na kinalalagyan ng matandang Maynila na matatagpuan sa bunganga ng Ilog Pasig. Bahagi ito ng mga istrukturang bumubuo sa syudad ng Intramuros. Noong panahon ng Kastila, ginamit bilang kulungan ng Fort Santiago para sa maraming Pilipinong pinaghihinalaang naghihimagsik kasama na si Dr. Jose Rizal bago siya bitayin noong 1896. Ang Fort Santiago ay dating lugar din ng palasyo at kaharian ni Raja Sulaiman, pinuno ng Manila noong panahon bago ang mga Espanyol. Sa kasalukuyan, ang Fort Santiago ay isa sa pinakamagandang atraksyong panturista sa Manila na nagsisilbing museo at nagtataglay ng mga pamana ng pamahalaang Espanyol. Isang kopya ng selda ng bilangguan ni Dr. Jose Rizal ang itinayo di umano bago siya bitayin, na tinatawag na Plaza de Armas, Rizal Shrine at ang mga bilangguan para sa mga kriminal na ginagamit ng mga opisyal ng Espanyol. Noong ika-6 ng Marso taong 1951, ang Fort Santiago ay dineklara bilang pambansang dambana bilang alaala ng mga pambansang bayani at martir na nabilanggo at binawian ng buhay dito. Kung ikaw ay naging estudyante dito sa bahagi ng Luzon, marahil ay nakasama na ang Fort Santiago sa mga pasyalang inyong napuntahan tuwing may field trip ang inyong eskwelahan. O kung bago pa lang kayo makakapunta sa Maynila, ay huwag palalampasin na pasyalan ang Intramuros, lalo na ang Fort Santiago dahil isa itong mahalagang puok sa ating kasaysayan. Paano mapuntahan ng Fort Santiago kung kayo ay mamamasahe? Sumakay lang sa kahit saang LRT Line 1 station at bumaba sa Central Terminal. Sa baba ng terminal ay may mga nakaabang na tricycle at sabihin na ibaba kayo ng Intramuros. 50 pesos ang pamasahe mga kabeheros. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating munting lakbay aral dito sa Fort Santiago mga kabeheros. Naway may natutunan kayo kahit konti mula sa akin. Hanggang sa muli, paalam!